Hey guys, welcome to my channel. So, pag-uusapan natin ngayon yung dual citizenship. Okay? And kung bakit hindi kami mag-a-avail nun. Okay, so hindi ako expert, no? So it's better to ask an immigration lawyer kung talagang meron kayong kaso sa or interest regarding dual citizenship. Kasi syempre, kailangan nyo ng legal advice, dapat lawyer. Anyway, ito i-share ko lang yung nalaman ko and yung experience ko. Okay? And kung bakit hindi kami magdo-dual citizenship. Okay, so isa sa mga privilege na binibigay ng US sa mga Pinoy is yung option to have a dual citizenship. Ano yun? Yung Pinoy ka and yet Amerikano ka pa rin. And ang hindi alam ng iba nating kababayan, syempre may pros and cons yan. Hindi yan palaging pros. Ibig sabihin, hindi pwedeng puro pakabig. And sad to say, may mga naging pagdebate sa akin, pero I don't care. Ito, sinishare ko nga eh. Kung ayaw maniwala, di wag. Okay, so ganito yan. No? Bakit ako nagkaroon ng interest sa dual citizenship? Hindi naman interest. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng first-hand information. Kasi may lumipat dito sa neighborhood namin. Mag-asawa, Pinoy. Okay? And then, shinare nila sa amin yung experience nila. Okay? So, ganito yan. And they found out, sabi nila, na hindi naman pala lahat, syempre, hindi pwedeng puro lahat pakabig. Bakit nga ba muna nag-dual citizenship yung mga kababayan natin dito sa Amerika na naging US citizen? Syempre, pag gusto nila umuwi ng Pilipinas, 'di ba? Pwede silang maging Pilipino doon using Philippine passport and Philippine privileges, like pwede kang makabili ng mga properties dahil Pilipino ka. Pilipino ka pag nandun ka eh. Pag nandito ka, Amerikano ka. Parang ganoon. Okay? So, ito naman yung hindi sinasabi ng iba. Okay? And ito yung personal experience ng neighbor namin. So, a long time ago, nung magde-declare ng martial law si Marcos Sr. Okay? Itong neighbor namin, may dumating daw sa kanila sa bahay nila na taga US Embassy. May dumating sa bahay nila na taga US Embassy. And nagulat na lang sila that nalaman nila na sila ay US citizens. Siguro magugulat, paano nangyari yun? Hindi mo alam US citizen. Kasi yung tatay nila is Amerikano and hindi nila alam, inasikaso yung papers nila na hindi nila alam, parang ganon. Okay? So, bakit pumunta doon yung taga-embassy? Kasi nga magde-declare ng martial law, pinupull out lahat ng citizens at that time sa Pilipinas. Okay? Pinupull out. So, para makalabas kayo, kailangan mo ng passport, kailangan mo ng visa, mga ganon. Siyempre, kung US citizen ka, madali ka makakalabas. May tatanggapin ka ng US. 'Di ba? So, yun, nagmadali. To the point na right there and there daw, sa bahay nila, doon mismo sila ginawa ng passport. No, nagdala ng mga blank na passports doon mismo, right there and there, ginawa ng passport sila para makaalis sila ng Pilipinas bago ma-implement yung martial law. And then sabi nila sa akin, doon na-realize na pag ikaw nag-dual citizenship ka, okay, kunyari, Filipino ka, tapos nag-dual American citizen ka rin, pag kunyari nasa Amerika ka at umuwi ka ng Pilipinas, tumawid ka ng dagat, okay, nirelinquish mo na yung citizenship mo ng Amerika. Pilipino ka na. May nakipag-debate pa, paano yan, ganyan. Sabi ko, hindi, ganito lang yan. Ayaw may pag-debate sa'yo. Sabi ko, pag pumasok ka ng Pilipinas, dalawang linya yan sa sa immigration. Philippine passport saka foreigner passport. Doon lang yun. Doon pa lang malalaman mo eh. So kung dual citizen ka at ginamit mo yung Filipino passport mo kasi nag-dual citizen ka, di Pilipino ka pagdating mo sa Pilipinas. Anong problema doon? Okay, ganito yan. Pag may nangyari sa Pilipinas at nandun ka, cargo ka ng Philippine government. Philippine government ang sasagot sa'yo. Huwag mong asahang darating yung tulong galing kay Uncle Sam. Huwag mong asahan na darating ang Navy SEAL dyan para i-pull out ka. Hindi. Kasi sagot ka ng gobyerno kung saan citizen ka nila. No? May nakipagdebate sa akin dyan dito sa Houston Filipino Group. Baloktot eh.
Sabi niya, ay hindi, ba't ako, nag-tour ako, nag-cruise ako. Ginamit ko, American passport, pagbalik ko, Filipino passport. Parang kalokohan na yung sagot, yung example niya. Hindi pwede yan, it's not gonna work. Kasi malalaman sa ano mo, yung destination mo, tsaka yung return mo eh. Imposible, umalis ka Amerikano, pagbalik mo, Pilipino ka, hindi pwede. Hindi pwede. So, ano yung ginamit mong passport? Okay? So, hindi pwede yung papalit-palit. Pag lumabas kang Amerikano ka, dapat bumalik ka, Amerikano ka din. 'Di ba? Otherwise, kung babalik ka na Pilipino ka, hanapan ka ng visa. Kasi foreigner ka eh. Similar with sa Pilipinas, 'di ba? Pag may dual citizenship ka at meron kang passport na Philippine, tapos American passport, pumasok ka doon sa lane ng papipiliin Filipino passport doon. Di Pilipino ka. 'Di ba? Ganun lang 'yun. And then yun nga ang sabi sa amin, no? Pag tumawid ka ng dagat at pumunta ka dun sa country of your citizenship, ng isa mong citizenship, yung bansa na yon, yun ang cargo ka na nila. Ibig sabihin, wala na sa yung hands off na sa iyo ang Amerika. Yun ang hindi alam ng iba nating kababayan kala. Oh, okay na, okay. Yeah, we have the best of both worlds. Pag nasa Pilipinas kami, Pilipino kami. Pag nasa Amerika kami, Amerikano. Well, isipin nyo naman yung worst comes to worst ng pag may nangyari sa inyo, di ba? Like yung Tears of the Sun. Alam nyo ba yung pelikula ni Bruce Willis? Nagkaroon ng kaguluhan, civil war sa Africa. Pinull out nila yung mga US citizens. Navy SEALs ang pinadala. So just imagine, kasi nga mahal ni Uncle Sam yung mga citizens niya eh. So kahit anong mangyari, kukunin ka nila. No? Ganun 'yun. Yeah. Kaya isa yun sa mga kino-consider namin. 'Di ba? In terms of property, well, I don't think na bibili pa kami ng property sa Pilipinas, no? Dito na kami magre-retire. Siguro magbabakasyon sa Pilipinas, I'm sorry to say, no? Pero hindi mo pwedeng para sa akin, you cannot have the best of both worlds, na pag gusto mo puro pakabig. Hindi, mayroon kang kailangan i-sacrifice. You have to choose sometimes, no? Sometimes kailangan mo talagang pumili kasi dun sa pag-aakala na puro pros lang yung dual citizenship, hindi, meron din siyang cons, no? As always, do your own research and ask for legal advice pag kailangan nyo. Ito yung based on my experience lang and personal knowledge ng neighbor namin. Yung neighbor namin talagang 3 doors down lang, malapit lang sa amin. Okay? So hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, no? Quick video lang. Sabi ko baka makalimutan kayo ng topic. And see you next time. Bye.